ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Welcome back again mga kaibigan, mga kababayan, mga kamab, mga minamahal na nating dakilang taga-suporta dito po sa ating mumunting komunidad sa social media. Sa baksang ito, atin naman pong tatalakayin ito pong posibilidad ng tambalang Sara Duterte at Amy Marcos. Napakatindi nito mga kaibigan na tila hindi na sila nagsasawa na hawakan ng posisyon at ayaw na talagang bitawan. Mga kaibigan, despite po ng kabiguan ng dalawang pamilyang ito, natuparin ang kanilang mga pinangako sa taong bayan na pagpapagaan ng ating mga buhay, talagang umuugong na naman na sila na naman daw po ay magtatambalan sa darating na 2028 national election. Matapos pong hindi matupad ng ama ni Sara Duterte yung 6 na buwan, wala ng krimen, droga, korupsyon dito dating bayan. Nung hindi matupad mga kaibigan, eto na naman at naging vice presidente ang anak at balak namang maging presidente sa darating na 2028. Di po ba mga kaibigan, tayo po ba'y pumapayag at hindi ba nakakalimot mga kaibigan na ang ama nito ay nangako ng hindi naman po tinupad at kabaliktaran pa po naging resulta? Katulad lamang po nung pangyayari dyan sa China na ipinangakong kaya daw pong lutasin. Subalit tingnan nyo naman po't lumaki ang ulo ng China at mahirap na nating paalisin. Mga kaibigan, hindi rin po natin mawari itong dramahan ng magkapatid na Marcos sapagkat yung isang Marcos ay nandoon sa pinsan. Ang isang Marcos ay ang sinusuportahan ay ang pinsang Romualdez at ito namang isang Marcos sinusuportahan ng Duterte. Hindi natin malaman mga kaibigan kung ano ang kanilang nais pero malinaw na malinaw mga kaibigan na ang gusto ng mga ito na sila-sila na lamang ang maglaban o sila-sila na lamang ang maghari sa politika kahit nga po kabaliktaran at wala pong natutupad dito sa kanilang mga ipinapangako. Tayo po ba ay papayag ng paganigan ito na lamang ang sistema ng ating buhay? Alalahanin po ninyo mga kaibigan. Noong 2016, ang utang lang ng Pilipinas mula kay Marcos Sr. hanggang sa inabutan ni Noynoy Aquino ay 3.4 trillion lang. 3.4 trillion lang kabuuan mula po yun sa inutang ni Marcos Sr., ni Erap Estrada, ni Ramos, ni Arroyo, di ba? 3.4 trillion lang. Ngayon po, 14 trillion, 15 trillion po yan mga kaibigan at ang sabi po ng mga pag-aaral, bago po bumaba itong si Marcos Jr. mga kaibigan, ang Pilipinas ay magkakaroon po ng utang na 21 trillion mga kaibigan. Di ba? So, saan po dyan yung sinasabing pagpapagaan ng sistema, pagpapagaan ng buhay, 20 pesos na kilo ng bigas, 6 na buwan, wala ng droga, krimen, korupsyon, magiging matatakot ang China sa Marcos sa Duterte, yan ang pangako. Yan po ang sinasabi sa atin mga minamahal kong kababayan. Pero kung titingnan po ninyong mabuti at pag-aaralan, natupad na ba? Meron po ba ngayon mga kaibigan na libreng Nutriban? Dahil kapag eleksyon mga kaibigan, laging binibida maganda noong panahon ng Marcos. May windmill, may Nutriban, di ba? Mura ang kuryente, mura ang tubig, mura ang pagkain. Ngayon mapapamura ka dahil ang 1,000 mo, hindi mo na mapagkasya sa 1 linggo mga kababayan. Ang mga Pilipino masisipag. Kaya hindi nagugutom ang mga Pilipino kahit sino maging presidente dahil masisipag. Likas na masipag ang Pilipino mga kaibigan. Ang Pilipino didiskarte yan. Ang problema lang sa Pilipino mga kababayan, yan ay pag may pride na kanyang pinaniniwala ang mali, paninindigan niya.
Pag sinabi niya, hindi, mabuti ang Marcos, mabuti ang Duterte, paninindigan niya yan. Kasi hindi nga naman siya magugutom dahil siya ay nagsisipag. Pero mga kaibigan, nagrereklamo siya sa buhay na kapag pumunta siya sa palengke, pagkuha niya ng sahod niya, hindi na sapat yung perang ipinambibili niya, ipinang-grocery ng misis niya. Kapag yung misis niya, binigyan niya ng 1,000 at nagreklamo pag uwi, magrereklamo na rin siya. Pero hindi niya sisisihin yung idol niya. Hindi niya titingnan kung bakit ba nagkakaganito. Bakit ba tayo may pagkakamali? Saan ba tayo nagkakamali? Saan ba nagkukulang? Binoboto ko naman yung idol ko, nananalo naman. Pinapanginoon ko naman yung mga politiko na ito, na dinastiyang politiko na ito. Di ba? At hindi niya iniisip, mga kababayan, na yung pamilya ng kanyang mga iniidolo, ng kanyang mga sinasampalatayaan at binoboto ay nasa malalamig na lugar. Aircon ang sasakyan, bulletproof ang sasakyan, may mga bodyguard, masasarap ang kinakain, nasa hotel, mamahaling hotel, sumasakay sa eroplano. Wala pong gastos, mga kaibigan. In fact, kumikita pa yung mga pamilya na to kapag sila ay naupo doon po sa kanilang mga racket. Di ba? Kaya itong mga Pilipino hindi nakakapag-isip na, ay, binoto ko siya. Ibig sabihin, may utang na loob dapat siya sa akin. Dapat lingunin niya kaming mga mahihirap. Pero ang nangyayari, mga kaibigan, tuwing eleksyon, nagmamalasakit itong mahirap para yumaman ang Marcos at ang Duterte. Samantalang siya, nagpapakanda-pagod siya sa buong maghapon, mag-araw, nagpapaaraw, nauulanan, naiinitan, na kung ano-ano nangyayari, di ba? Nadidisgrasya ang kamay, nadidisgrasya ang paa, sa kakatrabaho. Nabubulag ang mata sa kakatrabaho. Nagkakasakit kasi pinapawisan ng likod. Samantalang pag pumunta sa ospital, mga kababayan, itong isang kawawang Pilipino kailangan pang makiusap at magmukhang kawawa doon po sa mga namamahala sa ospital upang gamutin at tanggapin na magamot maging ang kanyang miyembro ng pamilya, ang kanyang kapatid, nanay, anak, asawa, magulang, di ba? Kanyang tatay, lahat, mga kaibigan, maging ang kanyang sarili ay ipagmamakaawa muna niya bago gamutin, bago bigyan ng atensyong medikal. At kapag bayaran na, mga kaibigan, yung ibinoto niyang idol niya, hindi naman siya kilala. Di po ba? So, ngayon, mga kaibigan, tayo po'y lumalaot. Ha? Magtatambala na naman itong dalawang, wala naman, pasayaw-sayaw lang, mga kaibigan. Gaganon-ganon lang sa commercial. Wala naman pong nagagawa. Nalalamigan lang. Magpapapicture sa inyo na may ginawa kami. Propaganda. Ang ganda, di ba? Advertisement lahat ng advertisement maganda dapat ang lalabasan. Pero ang totoong kalagayan natin, nanlilimahid tayo ngayon bilang isang bansa. Ngayon, tatanungin ako ng mga tao, sino ang itatapat natin sa mga ito? Number 1, mga kaibigan, may posibilidad na wala pong maitapat kapag ito po ang nagtandem. Ha? Kapag itong dalawang ito nagtandem, wala pong maitatapat ang oposisyon dito dahil nga po, una at higit sa lahat, hindi dahil sa kampanyahan, kundi dahil po hawak nila ang COMELEC. Remember, my friends, na yung COMELEC commissioner, COMELEC chairman sa panahon ngayon ay dati pong personal lawyer ni Bongbong Marcos. Yes! Bago po siya naging COMELEC chairman, siya po muna ay personal lawyer ni Bongbong Marcos. Maraming hindi nakakaalam yan. Di ba? Ngayon, mga kaibigan, noong itong si Bongbong Marcos ay natalo noong vice presidential, sinabi niya na dapat alisin na itong Smartmatic at ito'y cheating machine. Subalit ngayon, mga kaibigan, na siya na ang nanalo, hindi mo na marinig kay Bongbong Marcos na alisin ang Smartmatic, mga kaibigan. Ayaw nang ipaalis kasi malamang nakikinabang na. So ngayon, sinong itatapat mo? Nakita po natin ang kakulangan at kakapusan nitong puwersa ng oposisyon, nitong mga nagdaang halalan. Para po sa akin, mga kaibigan, kung ako lang, hindi ko naman sinasabing mangyayari yung sa akin lang. Opinion ko lang ito. Bagamat datapwat nais nating makapagpanalo tayo ng mga taga-oposisyon,
Napaka-imposible mga kaibigan. Napaka-imposible. Number one, asset. Number two, yung lack of, yung impression. Ha? Nagkaroon na po kasi ng bahid. So ano dapat ang ating, paano natin ito lalabanan pagdating ng takdang panahon? Ha? Mga kaibigan, hindi porket hindi tayo magkakulay sa politika o magkapareho ng paniniwala ay hindi na tayo nag-iisip ng kaparehas, nais lang naman natin pareho na mapabuti ang ating bansa. Kung ikaw man ay iba sa aking paniniwala, parehas lang tayo. Nag-iisip ka na mapabuti ang bansa. Di ba? Nag-iisip ka na maprotektahan tayo sa anumang mga sakit, kalamidad o digmaan. Di po ba? Subalit itong dalawang pamilyang ito ay nakita na natin na magkasunod. Na mistulang mga kapritsyo lamang nila ang natutupad mga kaibigan. At hindi po yung tamang proseso ng pagpapatakbo ng ating bansa. So kung ako po ang inyong tatanungin mga kaibigan, sino ang may posibleng panlaban? Sino ang may posible nating imahe na mailalaban dito sa mga tambaluslos na ito? Eto po ay opinyon ko lamang. Wala pong iba, sa panahon ngayon, kailangan po natin ng isang experience, isa pong may asset, natural asset, not only the worth of money, not only the worth of support of money, the wealth, but the asset. Walang iba po yan kundi sa katauhan po nitong siya dating general na ngayon Baguio Mayor Benjamin Magalong. Yan lamang po sa ngayon ang pwede nating maitapat sa mga ito, sa mga dinastiyang yan. Ano po ang extreme purpose natin dito? Ano po ang ating extreme purpose sa pagkakataong ito? Hindi po natin extreme purpose na makaganti sa kanila, sa mga dinastiyang ito. Ang extreme purpose po natin kung bakit kailangan nating maghalal ng tao po na pwedeng magbago nitong ating kinasasadlakan ngayon ay para po hindi na maulit ito sa mga darating pa nating panahon, sa panahon ng ating mga anak at apo, sa susunod na henerasyon. Kung tatanungin ninyo ako, bakit si Magalong? Mga kaibigan, natural asset. Ito po ay PMAR. Ito po ay may natural asset pagdating po sa intelligence gathering. Ito po ay may natural asset, mga kaibigan, pagdating po sa military activity. Number one, kapag si Magalong po, mga kaibigan, na naging presidente sa darating na 2028 after 2028 election, mapoprotektahan po tayo sa maaari pong side effect nitong matutuloy na digmaan ng China kontra po dito sa Taiwan. Kapag sumiklab po ang digmaan ng China at Taiwan, mga kaibigan, hindi po pwedeng hindi madamay ang Pilipinas sapagkat meron po tayong visiting forces agreement which is good for our country kasi wala naman talaga tayong panlaban. But, my friends, kailangan natin pagandaan ang darating pang mga worst scenario dito po sa ating kontinente. Nangyari na po ito sa Ukraine, nangyayari ngayon sa Israel. Bukas makalawa, mangyayari ito sa Asia Pasipiko at lagot po tayo kung ang mamumuno ay mga tambaluslos. Mga spoiled brat po ito. Walang alam to. Ay, si Sara tatakbo, mag-iiyakan man lang yan. Yung Romualdez, wala man ang alam yan. Anong pang-alam ng mga yan? Si Bongbong Marcos nga, nanalo ng hindi gumag-graduate, di ba? Kailangan natin, mga kaibigan, number one, ng experience, ng talino, ng mahusay pagdating po sa disaster relief, sa lahat po ng precautionary measures, at subok na po dyan itong kasalukuyang Baguio Mayor Benjamin Magalong. Naalala po ninyo mga kaibigan, noong nagpandemya, ano po ang sinasabi sa balita kapag may ni-interview? Kapag sila daw po ay pumasok ng Baguio, para daw pong ibang bansa, mga kaibigan. Di ba? Wow! Maghanap kayo ng interview noon. Maraming nagrereklamo na mga tagalabas, mga kaibigan, na kapag pumasok sila sa Baguio, ay sobrang higpit, mga kaibigan.
ito po, number one mga kaibigan, ay wag nating sabihin na hindi mangyayari dahil yung gera nasa bakuran na natin. Nakakatakot mga kaibigan na bukas makalawa sumiklab ang gera at ang mga tambaluslos na mga ito ay marami pong nakurakot. Itong mga dinastiyang ito, pwede silang lumipad doon sa ibang bansa. Iiwanan nila tayong mga kaawa-awang mga Pilipino. So sana mga kaibigan, primarily, ito'y opinion ko lang, na ang pwede sana, karapat dapat din para sa akin. Well, ako, alam nyo naman kung nasaan ako, di ba? Ano ang aking sinuportahan. Subalit sa pagkakataong ito ay gipit na tayo sa oras. There is no enough time to talk about politics. Di ba? I'm sorry. I mean to say, there is no enough time na mamulitika lang tayo. We need the brilliant decision na pwede nating tapal dito sa mga sugat na pinagagawa ng puwersang Marcos Duterte. Pag sumiklab ang giyera ng China at Taiwan, sibak tayong lahat mga kaibigan, sibak tayong lahat. Pag nagliparan niya mga yan, kukuha pa to ng mga eksperto, kukuha pa to ng iba't ibang opinion, whereas kung isang Benjamin Magalong ang naglilid ng bansa, isang utak lang. Isang utak lang mga kaibigan. Alam ninyo, sa panahon ngayon, ang ikinababahala ko mga kaibigan, ay ito pong pag nagkagera, naglipara ng mga bomba, wala man lang po tayo ditong anti-nuclear tunnel. Wala po tayong mga safe haven. Kapag pinaliparan nila tayo ngayon, isang pindot-pindot lang ng China, sabog talaga. Pag sinabing Baguio target, bang! Sabog. Pag sinabing Manila target, sabog. Wala po mga kaibigan. Wala tayong precautionary. Anong gagawin ng mga ito? Wala. Ngayon, sasabihin nyo, pwede naman si Lenny ulit o si ano. Pwede naman. Walang masama. Pwede si Lacson. Walang masama. Ang problema mga kaibigan, same old shit. I'm sorry for the word. Pare-parehas lang yung yurak, yung putik na ibabato sa mga naturang kandidato. Si Benjamin Magalong ay wala pa pong ganong klaseng yurak. Wala pa po siyang ganong klaseng bahid. So ang kailangan natin mga kaibigan ay mag-isip at magpasya. Hindi yung pag-iidolo lang ng mga pamilya o ng mga politiko ang ating pagtutuunan ng pansin. Yun ang dapat nating pagandaan ngayon kasi ang ekonomiya pabagsak na yan, wala na tayong magagawa dyan, bagsak na yan, mababaon tayo sa utang. Pag nag-collapse ang Maharlika Investment Fund nitong si Marcos Jr., bagsak lalo ang Pilipinas mga kaibigan, wala na tayong magagawa, lahat yan nandyan na. Problema na yan. Pero ito pa ang isang pinakamabigat na problema natin na dapat natin talagang pag-isipan ng gusto dahil anumang oras pwedeng sumabay itong China sa digmaan sa Middle East. Pag nagbisi ang Amerika dyan sa Middle East, kumalat ang gera mula Israel hanggang Gaza, hanggang dyan sa Middle East. Pag sumabog yan dyan, magiging busy ang Amerika dyan. Kapag sumabay, itong China mga kaibigan, yari, babakbakan na rin ng Russia ang banat niya sa Ukraine at saka sa the rest ng European Union. Di ba? So paano tayo ngayon? Defenseless tayo. Defenseless. Wala man tayo. Si Duterte may nabili ba? Na-cancel nga yung in-order niyang, di ba, yung Apache helicopter ng Russia, na-cancel tapos hindi pa nakuha yung perang ipinang-down payment doon. Wala man lang. Mabuti pa nung Aquino, nakabili tayo ng warship, brand new, 12 FA-50 fighter jets, tapos nakipag-usap sa iba't ibang bansa, binigyan tayo ng iba't ibang kahit yung iba, second hand. Pero nagkaroon naman tayo ng mga fighter plane na brand new, tsaka warship. May mga attack helicopters din tayong nabili mula ng administrasyong Aquino na inangkin naman ng Duterte administration. Pero ang totoo pala mga kaibigan, siya pala ay maka-China, di ba? Ngayon mga kaibigan, going back, that is the kind of expertise that we need after 2028. Now, who's gonna question this guy, Benjamin Magalong's
Ika nga, sasabihin nila, hindi, pulis lang naman yan. Hindi, militar lang naman yan eh. Diba? He has been he has the track record of leading an executive branch. What branch? The city of Baguio. 'Di ba? Meron na siyang experience and na-re-elect po ang mama. Na-re-elect. Ibig sabihin, pinagkatiwalaan ulit, nagustuhan ang kanyang ginagawa. Can you imagine, mahirap talunin yung kalaban nito, my friends. Yung katunggali, yung kakompetensya ng Magalong, mahirap talunin, mga kaibigan. Mahirap talunin. Yung dating mayor na matagal ding humawak, nagbaba taas lang yun ng congressman tsaka ng mayor, hindi natalo. Pero nitong na-elect si Magalong, nilabanan siya ulit, hindi ulit nanalo ulit, nakalusot itong si Magalong for second term. Ibig sabihin, nagugustuhan ng kanyang pamunuan. Makita mo mga kaibigan pag pumunta ka ng Baguio, ang dami pong mga closure notices. Hindi siya nagpi-please ng butante. Pagka ikaw ay walang permit, walang prangkisa, pinapatupad ni Magalong ang sistema ng kanilang batas. Walang kinikilala, hindi nanunuyo, hindi sasabihin, hindi, baka hindi ako iboto ng mga tao pag nilagyan ko ng mga closure notice lahat to. Diba? Hindi. Pag siya umupo, mga kaibigan, walang suyo-suyo, walang sip-sip sa butante, lahat yan, i-close niya. Kung wala kang permit, close ka. Hindi siya nakikiusap, hindi siya nagpi-please na para baka masira ako sa tao, hindi. Papatupad natin yan. Pagpasok ni Magalong, mga kaibigan, pag sinabing no parking, mga kaibigan, no parking ka dyan. Lahat yan masasagasaan. Kay pulis ka, kay posisyon mo, kay abogado ka, kay taga-munisipyo ka, masasagasaan ka. Pag sinabing no parking ka dyan. So may experience itong mama sa paglilid ng ng executive branch. Number 3. Natural asset, mga kaibigan. Ito na yung natural asset na kanina gusto kong simulan. Marami po itong natural asset sa intelligence community. PMA year po ito. Yung brotherhood nitong mga ito, matindi. Kung meron pong intelligence, yung mga iba dyan, kung napatatapala nila yung ibang mga pulis, militar, o kung sino man pwedeng gumawa, eksperto para sa kanila, ito ay may natural asset, mga kaibigan, yung kanyang mga kabrad, yung kanyang mista, yung kanyang buong institusyon. Lahat ng yun, mga kaibigan, susuporta sa kandidatura nitong mamang ito. At pagdating doon, mga kaibigan, panalo si Mayor Magalong dyan. Bakit? Intelligence gathering. Kung marunong mag-hack yung iba dyan, marunong mandaya, marunong itong mga intelligence na ito kung sinong matitrace nilang pwedeng mandaya sa darating na eleksyon. Because meron na silang reason. Meron na silang reason to back. 'Di ba? Isusuportahan na natin 'to kasi ito na yung tunay na Maginoo, yung gallantry, cavalry nandoon, mga kaibigan. The principle. So anong gusto nating mangyari? Hindi natin gusto mangyari muna na ganito, magiganti sa ganon, sa ganito. Gusto muna natin, mga kaibigan, maibalik ang kasagraduhan ng sistema ng ating pampolitikal na proseso, ang ating halalan. Ibalik po muna natin kung sino, mga kababayan, yung pwedeng makapagpatino ng ating sistema ng halalan. Para kahit sino pong pulis, sinong construction worker, sino pong janitor gustong tumakbo, mananalo kung kailangang manalo. Kahit sino ka pa, pwede kang manalo. Basta po malinis ang eleksyon. Pero kung ang eleksyon, mga kababayan, ay kontrolado ng may pera, ng makapangyarihang pamilya, tapos na po tayong lahat. Damay na tayong lahat dyan. So anong kailangan natin? We, the people, I think, kailangan mong suportahan itong ganitong panawagan kung sakasakali, dahil mahirap na pong gibain ito.
This is a kind of zarzuela de gobyerno. Nakikita po ninyo? Yung kanilang palabas, nag-aaway kunyari sila. But the thing is, mga kaibigan, whether manalo ang Romualdez o ang Duterte, it is still the same. Sila pa rin. Ginigisa tayo mga Pilipino, anuman ang iyong tribo, ikaw man ay Bisaya, Ilocano, Tagalog, lahat tayo ginigisa dito sa sariling mantika na hindi naman talaga nakikinabang ang iyong pamilya, kaibigan, kamag-anak, ang iyong barangay. Sa progresong sinasabi sa TV. Pag nanood ka ng TV, sinasabi maganda ekonomiya, maganda ang baba ng inflation. Pero ang totoo mga kaibigan, pag pumunta ka sa palengke at ibinili mo ang iyong 1,000 piso, baka mag-away kayo ng misis mo pag sinabi mong pagkasyahin mo ng 1 linggo. Di po ba? Tanungin mo yung sarili. Pag-aawayan nyo mag-asawa yan, sasabihin mo sa asawa mo, ito 1,000 pagkasyahin mo 1 linggo? Baka sabihin ng asawa mo, nang bababae ka, di ba? So sabihin niya, bakit 1,000 lang ito, nang bababae ka ba? Di ba? Yun nga lang, mag-ulam ka mga kaibigan, na ang budget mo 300 isang araw ay hindi sapat. Di ba? May bigas, may lahat, yung gatong, naandoon, hindi sapat. So bottom line mga kaibigan, gusto nating mapatino. Tama. Ang prinsipyo mga kaibigan, itong ganitong klaseng aral sa PMA ay yung disiplina nandoon. Oo. Kapag ito napahiya mga kaibigan, ang isang opisyal napahiya, nagpapakamatayan. Parang hapon, di ba? Parang hapon. Naaalala nyo sa Angelo Reyes? General Angelo Reyes, DND Secretary noong araw? Nagpakamatay yun kasi na-involve ang pangalan niya sa korupsyon lumabas. Nagpakamatay yun. So ito, mga kaibigan, talagang pinapaganda niya legacy. This means legacy. Yung kanyang pangalan, yung kanyang pamilya, may uukit sa kasaysayan that he has the clean track record. Diba? May nagawa siya para sa bayan niya at sa bansa niya. So ito lang ang pwede talaga nating maitapat. Again, the natural asset. So what is supposed to be needed? Kung may natural asset na siya, he has the military community, he has the intelligence community. What's supposed to be needed? Kailangan na lang na backup ng mamamayan dito. Di ba? Ngayon, mamimili itong Pink Nation kung anong gagawin nila. Di ba? Kasi mga kaibigan, wala namang ibang puwersang malakas dito kundi itong puwersa ng oposisyon, lalo na yung puwersa ni Leni. Yan ang napakalakas. Mamili sila kung sasama sila kay Magalong. Kasi wala nang ibang puwersa. Now, kailangan mga kababayan dito ay maging open mind tayo dito. Hindi porket siya ay nakikipag-usap sa Marcos, ito maganda kasi kay Magalong wala siyang rift to everyone. He can talk to Leni Robredo, he can talk to Marcos, he can talk to Duterte, nakakatalon siya kahit saang bakod. So dapat maging malinis ang isip natin sa kanya. Kasi he can do that. He can lead the country. Di ba? Pwede siyang tumalon kahit kanino, pwedeng makipag-usap kahit kanino. But the mere fact, mga kaibigan, as far as I know, itong mama, naghahanap talaga ito ng matinong makakasama. Tingin ko dito, hindi ito kukuha kapag ito nanalo ng mga taong may mga bahid talaga. Ang gusto lang natin mga kaibigan, kung ito ang manalo, number 1 talaga, alisin ang Smartmatic, magkaroon tayo ng hybrid type of election which is very transparent sa tao. Nakikita natin kung binilang ba talaga yung boto sa presinto, hindi lang ng makina. Kasi sa ngayon, ang nangyari, lokohan. Makina nagbilang, hindi naman natin nabilang kung totoo ba yung, kung kinonfigure yung makina na yun para yun ang ipalabas. Hindi totoo, di ba? Hindi mo alam kung totoo yung bilang. Di ba? So, mangyari ngayon, kung maipapalit niya ang hybrid form of election, napakaganda kasi kahit janitor, kahit construction worker, kahit sino ka pa, kung gusto mong tumakbo at mananalo ka talaga at gusto ka ng tao, mananalo ka, hindi dahil sa pera mo, hindi dahil sa impluwensya mo, hindi dahil sa kasikatan mo. Di ba? Yun mga kaibigan. So bottom line, sino ang itatapat natin? Opinion ko lamang po ito.
At syempre, nire-respeto ko rin ang lahat ng uri ng opinyon. Kasi mga kaibigan, ito pong masakit. May mga tao pong nagsusulong ngayon at nagsasabing yung 2022 election ay nadaya. Wala naman pong gustong tumanindigan. Wala naman pong gustong tumindig. Wala pong gustong magsabi na oo nga, nagkadayaan. Diba? So wala namang gustong makipaglaban. Ngayon, at the end of the day, mga kaibigan, same old thing. Mangyayari ulit yan. Pag tumakbo ulit sila, madadaya ulit sila. So sinong puwersa ang kailangan mo? Pwede mo bang sabihin sa AFP o sa PNP, sa PMAers na, ako, hindi naman ako PMAer, samahan nyo ako. May ganun kasing factor yon, may plus factor doon. Diba? Kapag nalalambutan sa iyo ang mga mista, kapag nalalambutan sa iyo ang sandatahan, malambot ka eh. 'Di ba? Hindi ka sasamahan 'yan. Ngayon kung makita nilang ito, mayroong track record ito, kabrad natin ito, matigas ito. Sasamahan ka niyan. 'Di ba? So anong kailangan ng mga taong bayan? Kailangan nating mapasunod tayo, di po ba? Lahat tayo gusto, nung una nga, kamay na bakal, ganyan. Kailangan po natin ang marunong tumalima sa batas. Marunong makaintindi ng batas. Di ba? At syempre mga kaibigan, disiplina. Yung napag-aralan. Nakapag-aral ito. Iba ang disiplina sa PMA. So mga kaibigan, yung iba sa atin, wag po kayong magagalit. Hindi ko man po kayong mapiplease. Bagamat, nais ko ring manalo ang isang Leni Robredo dahil wala namang bahid iyon. Walang pagnanakaw. Walang ninakaw. Kahit na anong ginawang paninira sa kanila, wala po silang ninakaw. Walang ebidensya, maging ang dilema, wala. Nakita nyo na't lahat, naabsuelto na sa kaso, sinisiraan pa rin, pilit pa rin sinisiraan, pero ang katotohanan, hindi mo maitatago. Kaya naabsuelto dahil hindi totoo. Diba? Gusto ko man silang makalusot. Ang problema, do they have the asset? Right now, what they need is the player. Diba? They may have the asset, but the other key asset, wala sa kanila. So for me, itong Pink Nation, they have the masses, they have the support of the people. However, wala silang support from key players like the military side. Diba? The people and the military should unite. The military, the police, and the people should unite. Kasi if we are getting run by this syndicated system or form of this political dynasties, mga ano na yan sindikato na yan mga yan sa pamumulitika, paano mo tatalunin yan? Kung malawak ang mga mafia ng mga yan, hindi mo matatalo yan, lalo na nasa likod ng mga yan ng China if ever. Right? Talagang sila lang yan. So paano natin ito matatalo? The people and the military should unite. So sino ang kailangan nating muka? Kailangan talaga magsama itong somehow, makuha talaga dapat nitong Leni, itong Benji. Di ba? But I guess, hindi papayag ang, di ba? I don't know how will they unite. But I guess, this time, kailangan munang mag-take the lead itong Benji. Kung makakalusot at re-regalo kay Leni itong senatorial, wag muna siyang tumakbo sa 2028. Let Benji Magalong lead the opposition. That's how I see it. Other than that, wala kang magandang pangalan sa opposition na pwede mong ibandera. The first thing that they have to do is to let Benji Magalong lead the opposition. If Benji Magalong wanted to be the face of the opposition, or if not, let Benji Magalong lead the people. Diba? Huwag na lang nating i-brand as opposition. Let Benji Magalong lead the Filipino people. Kailangan natin to. Number 1, gera. Number 2, economy. Diba? Madugo yan. Mahirap na proseso ito. This is more than just political. This is between life and death of the Filipino people. We are in a brink.
of a Holocaust. We are in the brink of a Holocaust right now, mga kaibigan. Some people, may not give attention to it, but we are getting there. We are very close. Where it is actually in our backyard. Kaya, sana, makapag-isip yung mga tao dito, makapanood, may-share, makapag-isip sana talaga ng tama. Dahil ito yung tamang pagkakataon para magdesisyon ng tama. Of course, ano man ang inyong opinion, pananaw, ukol sa paksang ating tinalakay, please comment down below. Maraming salamat po sa mga nakikibahagi nitong ating talakayan at salamat po sa nagla-like, nag-share sa ating YouTube community, sa lahat ng social media community. At syempre, kung kayo po hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe para maging updated pa kayo sa mga itong uri ng talakayan. And with that, mga kaibigan, mga kababayan, iniiwanan ko po kayo sa masigabong palakpakan at masigabong pasasalamat. Maraming salamat po at walang sawang pasasalamat sa inyo sa inyong pagsuporta sa ating mumuntik pa natin tunan. Magkita-kits po ulit tayo, mga kaibigan, mga kababayan, mga kamab, hanggang sa muli. Bye for now, mga kababayan. Paalam!